Nang makita ng mga kasama nito ang ginawa nitong pagsugod, ay nag-umpisa na rin ang mga yun na sumugod patungo kina Jacob. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon. Mag-subscribe po kayo sa ating channel. Salamat. Habang di sila umaalis, sina Jacob nun sa kanilang kinaroroonan, inihahanda naman nila ang kanilang mga sarili sa magaganap na digmaan. Saglit na hinawakan nun ni Tandang Agusto si Seda at nagbitaw ng mga orasyon para kilalanin siya ng mga insekto ng matanda at di sugurin sa oras ng labanan. Ayon kasi sa matanda, walang sinasanto ang mga insektong yun. Maliban na lang kung may balabal na dasal ni Tandang Agusto ang isang tao o nilalang. Hinaplos na rin ni Jacob nun ang kanyang sangkot ng mga buhay na dasal kontra sa mga aswang. Nang tuluyan ng makalapit sa kanila ang mga kalaban nila, naglundagan naman patungo sa kanila ang iba sa mga ito. Nasalo naman ni Sed ang iba sa mga yon at kaagad na pinaglalalaslas ang mga liig ng mga ito. Na naging sanhi ng kaagarang kamatayan ng mga yon. Si Tandang Agusto naman ay ipinaghahampasan niya ang kanyang sibat sa bawat aswang na sumusugod sa kanya. Tinutuhog pa niya ang iba sa mga yon. Si Jacob naman ng mga sandaling yon ay umabante ng pagsugod sa mga nilalang. Bawat madaanan niya na mga nilalang noon ay kundi napuputulan ng mga braso. Nilalaslas niya ang liig ng iba sa mga yon. Si Sid naman ay nakangisi pang nakikipaglaban na tila ba tuwang-tuwa ito sa mga binubuwal niyang mga aswang. Mabilis nilang nabawasan ang bilang ng mga yon, pero marami pa rin ang nananatiling buhay sa mga nilalang na kanilang kasagupaan. Nabaling naman ang atensyon noon ni Jacob at Tandang Agusto nang magwika si Sed sa isang nilalang ng, "Sabihin mo, nasaan ang kayang tumapat sa gabunan na lahi niyo ha? Napakaduwag naman ng mga gabunan niyong mga walang pusong hampas lupang nilalang. Ni hindi man lang kayo tinutulungan. Kahit mauubos na kayo." Wika ni Sed na pagaspang-gaspang ang boses dahil sa kumakawala ang pagkaaswang nito. Sa winika naman ni Sid na yon, habol hininga naman na tumugon ang nilalang dahil sa nakatarak sa dibdib nito ang mahahabang kuko ni Sid. "Andyan sila sa paligid, gabunan!" Wika ng mangingilaw habang itinuturo ang isang bahagi ng baryo, kasabay ng pagkawala ng buhay nito. Sa pagsipat ni Sed sa isang bahagi na itinuro ng nilalang na yun, kaagad niyang hinugot ang kanyang mahahabang kuko sa dibdib nito. Nasipat na niya kasi ang dalawang nilalang na nasa madilim na bahagi ng baryo. Sa pagtitig dun ni Sed, nakita niya ang mga yun na namumula ang mga mata habang nasa kaanyuan ng mga malalaking aso. Kaya nasisiguro na ni Sed na yun na nga ang mga gabunan ng lahing mangingilaw. Dahan-dahan niyang nilapitan ang mga yun nang masipat niya na wala itong ibang mga kasama. Umalulong siya ng napakalakas.
at mabilis niyang tinungo ang kinaroroonan ng dalawang nilalang habang inihahanda niya noon ang kanyang mahahabang kuko na punong-puno ng dugo ng mga aswang. Bigla namang gumalaw ang dalawang yun nang malapit na si Sed sa mga ito at kaagad na naglaho sa dilim. Kaya naman, natigilan si Sed habang nagaangil na nakikiramdam sa paligid. Gamit-gamit ang matalas niyang pakiramdam, pati ang pang-amoy. Natukoy niya ang pinagtataguan ng dalawang nilalang. Mabilis niya yung sinugod. Subalit nang malapit na siya sa mga yun, bigla siyang dinamba ng dalawang malalaking aso. Agad naman niya yung iniwasan. Nagaangil ang mga nilalang na yun habang lisik na lisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Di niyo ako madadala sa ganyan, mga demonyo. Dahil kahit kailan, di ako masisindak sa mga kagaya niyong mga basura. Gigil na wika ni Sed. Tinugon naman siya ng isa sa mga yon. Ganyan talagang mga natatakot. Pilit na pinapalakas ang sarili. Huwag kang mag-alala. Maalumanay ka naming papaslangin. Sagot na wika sa kanya ng nilalang. Dahil sa pangmamaliit ng mga nilalang na yun kay Sed, di na ito nakapagpigil pa. Kaya naman sinugod niya ng napakabilis ang dalawang yun nang walang pagdadalawang isip. At inambahan ng pagkalmot ang mga yun. Di na nakaiwas ang isa sa mga yun, kaya naman tinamaan niya yun sa pagbumuka nito. Subalit nakaiwas naman ang isa na ginantihan siya ng pagkalmot din. Tinamaan siya sa kanyang likod nun, kaya naman nagtamo siya ng konting galos sa likuran. Sa pagharap ni Sed sa kumalmot sa kanya, kaagad niya yung tinadyakan. Kasabay ng pagyakap ni Sed sa isang nilalang na tinamaan ng kanyang atake. Niyakap niya yon mula sa likod at itinutok niya ang kanyang mga kuko sa liig nito. Nang masipat yun ng isang malaking aso na tinadyakan ni Sed, bigla itong nagwika ng, "Wag! Parang awa mo na! Huwag mong papatayin ang asawa ko!" Wika ng isang nilalang habang inihahaya nito ang kanyang mga kamay upang pigilin ang balak ni Sed. Subalit hindi ito pinakinggan ni Sed at ngumisi lamang ito. Kasabay ng paggilit niya sa liig ng nilalang na kanyang nadakip. Ginawa niya yon habang nakatingin ang isa pang nilalang na sa pagkakaintindi ni Sed ay asawa nito. Pagkatapos gawin yun ni Sed, tinadyakan pa niya ang wala ng buhay na katawan ng nilalang at mabilis niyang nilapitan ang isa. Ngunit mabilis din yung gumalaw at iniwasan ang pag-ataking gagawin ni Sed. Galit na galit ito kay Sed na nagwiwika ng, "Magbabayad ka! Magbabayad ka! Inubos niyo ang aking mga nasasakupan! Pinatay mo pa ang asawa ko!" Galit na wika ng nilalang. Tinatawanan lang naman ni Sed ang nilalang na yun na tila ba inaasar pa niya ito ng husto. Dahil naman sa mga pang-iinsultong ginagawa noon ni Sed sa nilalang, walang ano-ano ay sinugod siya nito ng walang pag-aalinlangan. Nang makita ni Sed ang pagsugod na ginawa nito, sinalubong niya yon habang inaamba niya ang kanyang mga kuko.
At sa paglampas nila sa isa't isa, napangisi si Sed habang tumutulo pa ang mga dugo sa kanyang mahahabang kuko. Ang nilalang naman nun, natigilan habang dahan-dahan niyang hinahawakan ang kanyang leeg. Dahil sa laslas na ito at umaagos mula doon ang masaganang dugo ng nilalang. Segundo pa ang lumipas, tuluyan na yung bumagsak sa lupa at binawian ng buhay. Matapos ng mga pangyayaring yun, mabilis naman na bumalik si Sed sa baryo dahil sa medyo napalayo siya doon dahil sa pagsunod niya sa mag-asawang aswang na gabunan. Samantala, si Jacob at Tandang Agusto naman noon ay naabutan pa ni Sed na patuloy pa ring pinagpapapaslang ang mga aswang sa baryo. Huminto muna siya panandalian upang pagmasdan ang kanyang kaibigan at ang matanda dahil sa mga kakaibang galing ng mga yon sa pakikipaglaban ang kanilang ipinapamalas. Napakabilis kumilos ng dalawang antingero na kanyang mga kasama. Kitang-kita noon ni Sed ang pagtapyas ni Jacob sa mga liig ng mga nilalang na walang kahirap-hirap. Dahilan naman upang agad na namamatay ang mga nilalang na yun, si Tandang Agusto naman, gamit ang kanyang mahabang sibat na may 3 talim, ay tinutuhog niya ang bawat aswang na kanyang nakakalaban. Kasabay ng mga malakas na pagtadyak upang agad na matanggal sa pagkakatusok ng kanyang sibat. Kokonti na lang ang bilang ng mga aswang noon sa baryo dahil sa nagkalat na ang mga patay na katawan ng iba sa mga ito. Nang sandali ding yun, lumapit na si Sed kay Jacob at Tandang Agusto. Sa pagkakakita ni Jacob kay Sed, agad naman siyang tinanong nito. "Oh, pre, saan ka galing?" Tanong ni Jacob. Pinaslang ko lang ang gabunan ng lahi ng mga ito upang di na tayo magkahagilap ng mga yon," sagot ni Sed. Napatangulang naman si Jacob sa sagot sa kanya ni Sed at agad nang pinagpatuloy ang pakikipaglaban. Nakisali na rin si Sed sa mga ito. Kaya naman, agad na nilang napuksa noon ang buong baryo ng mga mangingilaw matapos ang madugong labanan. Umusal pa ng orasyon noon si Tandang Agusto upang tawagin na ang kanyang mga kulisap. Ayon sa matanda, tatawagin niya ang kanyang mga kulisap upang ipakain sa mga yon ang iba sa mga katawan ng mga aswang. Matagal na din daw kasing hindi yun nakakatikim ng dugo ng mga aswang. Ilang minuto pa ang lumipas. Unti-unti nang nagsusulputan ang mga kulisap nun ni Tandang Agusto. Nakaagad din naman nagsisuutan sa katawan ng mga iilang walang buhay ng mga aswang. Ilang minuto lang ang itinagal nun at kaagad nang lumabas ang mga insekto sa katawan ng mga aswang. Namangha naman ang dalawang magkaibigan kay Tandang Agusto dahil sa mga napakahiwagang alaga nito. Matapos ang mga pangyayaring yun, agad na nilang itinambak ang mga bangkay ng aswang na yon sa gitna ng baryo at kaagad nila itong sinilaban. Maging ang mga kabahayan doon ay kanila ding ipinakain sa apoy. Matapos ang digmaan, umupo muna sila noon sa isang tumbang kahoy habang pinagbamasdan nila ang nagliliyab na mga kabahayan at mga katawan ng mga aswang na kanilang pinagpapapaslang.
Tang, saan ang susunod nating pupuntahan? At saka, ilang baryo ho ba ang pinamumugaran ng mga salot na aswang dito? Tanong ni Jacob. 5. 5 baryo, iho. Ang alam kong pinagkukutaan ng mga aswang. Ngunit nasugpo na natin ang isa kaya 4 na baryo na lang ang ating lulupigin. Ang sunod nating tutunguhin, ang baryo ng mga asbon na aswang. Sagot ni Tandang Agusto sa tanong ni Jacob. Marami pa silang tinalakay noon ukol sa kanilang mga makakalaban sa mga susunod na baryo. Makalipas ang ilang minutong pagpapahinga, nilisan na nila ang lugar nang masiguro na abuna ang lahat ng kanilang mga kalaban. Sa pagpapatuloy nilang paglalakad patungo sa mga susunod pang baryo, nadapo naman sila sa isang bahagi ng gubat na mayroong malaking puno ng nara. Pinili nila na magpahinga muna doon habang di pa sumasapit ang umaga. Pagsapit ng kinaumagahan, muli na silang nagpatuloy sa kanilang paglalakbay hanggang sa madapo na sila sa isang baryo. Marami ang naninirahang mga likas na tao dito. Habang naglalakad sila sa gitna ng baryo, pinagtitinginan sila ng mga tao dito dahil sa bago ang kanilang itsura para sa mga tao doon. Ilang minuto pa ang lumipas. May nadaanan silang isang kapihan sa gitna ng baryo. Pinili nilang huminto muna doon pansamantala upang magkape. Habang naroon sila, nag-uusap-usap sila sa kung papaano nila papasukin ang kuta ng susunod nilang sasalakaying lugar. Ayon kay Tandang Agusto, kailangan na nilang mag-ingat sa susunod na baryo ng mga aswang na kanilang tutunguhin dahil sa mga agresibo ang ganoong lahi ng aswang. Dahil sa hindi marunong makipag-usap sa mga tao ang lahi ng mga asbo at ang tingin lang nito sa mga tao ay pagkain. Nang marinig ng magkaibigan ang sinabi ng matanda, napatangulang naman ang mga ito bilang pagpapakita ng pagsang-ayon. Ilang sandali pa, may napansin si Sed na 3 kalalakihan na papalapit sa lamesa na kanilang pinagkakapihan. Agad niya yung sinabi sa dalawa, ngunit sinabi ni Jacob na hayaan na lang. Subalit nang makalapit ang 3 lalaking yun sa kanila, agad na nagwika ang isa sa mga yun ng, Hoy, mga dayo! May dala ba kayong pera dyan? Baka pwede kaming makahingi. Medyo nabitin kasi kami sa alak naming iniinom eh. At kung hindi kayo magbibigay, di nyo magugustuhan ang mangyayari sa inyo. wika ng isang lalaki na lalasing-lasing na. Nako pasensya na ho mga manong. Wala po kaming dalang pera eh. Sapat lang para sa aming gastusin ang aming mga dala. Kung meron man hong pasobra sa pera, di ho po kami magdadalawang isip na bigyan kayo. Tugon ni Jacob sa mga lalaki nang maalumanay. Tahimik lang naman si Tandang Agusto at Sed ng mga sandaling iyon. Subalit nang marinig ng lalaki ang kanyang sinabi, ay nagalit na lamang ito at nagulat silang 3 sa sunod na ginawa ng lalaking yon, yung humihingi ng pera. Dahil sa itinaob nito ang lamesa na kanilang pinagkakapihan habang nagwiwika ng, Ano? Wala kayong dalang pera? Hindi pwede yan. Lahat ng dayong nadadapo dito sa aming lugar ay nagbibigay sa amin. Teritoryo namin to eh. Kaya ibigay nyo ang aming hinihingi. Kung ayaw nyong masaktan. wika ng lalaki habang kwinikwelyuhan si Jacob.
Dahil sa mga kaganapan, mabilis na lumapit si Sid sa dalawa at kaagad na hinawi ang kamay ng lalaki na nagkwekwelyo kay Jacob. Kaya naman, mas lalong nagalit ang lalaki. Bastos tong lalaki to ah. Maikling sambit ng lalaki. At kaagad na umunday ng suntok ang lalaki. Tinamaan si Sid sa muka. Subalit nginitian niya lamang ito. Mabilis niyang hinawakan ang muka ng lalaki. Kasabay ng pagpapalit niya ng malademonyo niyang kaanyuan ng mabilis. Pagkapalit niya sa kanyang kaanyuan, nagwika ito ng nakakakiliti naman ang pagkalabit mo, Ginoo. Ngayon, ako naman. Alright. Whew! Ang angas nun. Nakakagigil mga kabagis. So abangan natin ang 12. So, shout out na tayo mga kabagis ko. Shout out po kay Ian James Ramirez, unang espada. At ang may akda ng manlalakbay na Antingero at Aswang. Shout out din po kay Reynes Delmo, unang espada. Shout out din po kay Miss Jutesa, unang espada. Shout out din po kay Walang Ganan from Pigkawan. Shout out din po kay Clyde John Diagot. Shout out din po kay Manilin Kuray from Cagayan Valley. Shout out din po kay Rinante Frigilana. Shout out din po kay Edwin Antonio. Shout out kay Moonwrecker. Shout out po kay Sam Palalabs. Shout out po kay Jolmars Andaya. Shout out din po kay Katmar. At shout out po kay Marites M. So ayun, salamat sa suportang tunay.